araw po ulit sa ating lahat. So, ito po ulit si Teacher Camille. Nagbabalik para makontinue po natin yung ating weeks 5 and 6 sa inyong module. Iko-continue natin yung learning task number 2 dahil naputol yun. Dahil nga po masyado nang mahaba yung ating sinagutan last video. So, ngayon ko po tatapusin yung letters A and B sa ating weeks 5 and 6 entitled... Ayan, so simplifying radical expressions pa rin po tayo. So, without further ado, let's now answer learning task number 2 na sa ating module letter A. So, sabi dyan, find the product of the radical expression and its conjugate. So, ayan, conjugate na tayo. So, ano pa pag sinabi natin conjugate? Parang ngayon ko lang po narinig, ma'am, yung term na yan. So, wag po kabahan sa conjugate na term. So, napakadali lang po yan. Paano po natin siya ginagawa? So, kung ito po yung given natin, so we have 3 plus square root of 5. Pag sinabi natin conjugate, papalitan lang natin yung ating operation na nasa gitna. Diba? Ito ay plus, ito ay minus, ito ay minus. So, kung ano po yung ito, itong sign na nasa gitna, yung kabaligtaran niya lang, which is dahil plus siya, anong kabaligtaran niya? Minus. So, ibig sabihin, gagawin lang nating minus, yun na po agad yung kanyang conjugate. So, ibig sabihin, sa number 1, the final answer na agad, yung kanyang conjugate is 3 minus square root of 5. Ganun lang po kasimple, ma'am? Yes po, ganun lang po kasimple. So, sa number 2, dahil yan ay 3 minus square root of 2, so, ang magiging answer na yan is square root of 3 plus square root of 2. Kasi nga, iibahin lang naman natin yung ating sign. So, nakuha. So, sa number 3, we have square root of 6 plus 3 na po. So, ganun lang kasimple. So, we have yung plus naging minus, minus naging plus. Nakuha. Now, bakit po tayo kumukuha ng conjugate, ma'am? So, kumukuha tayo ng conjugate para makuha natin yung product, yung ma-apply natin yung concept na sum and product. So, kung natatandaan nyo yung lesson nyo nung kayo ay grade 8. So, yung lesson nyo sa sum and product, di ba? For example, x plus y times x minus y. Sum and product, ano lang yung ginagawa natin dyan? Kapag tayo kumukuha ng product, parang ganyan yun, di ba? Sum and product. Ay, sum and difference pala, rather. So, ano lang ginagawa dyan, di ba? Ini-square lang natin yung first term and ini-square lang din natin yung second term. Tapos, syempre, lagi po siyang subtraction sa sum and difference. Tama, natatandaan niyo po, yan po yung lesson po ng inyong, nung kayo ay grade 8 pa, yung tinatawag nating sum and difference. So, dahil kinukuha natin yung product, again, kapag kinukuha natin yung product ng ganito, isang sum, isang difference, ito po yung concept na yan, di ba? Yung kayo ay grade 8, kinukuha lang natin yung square ng first term and yung square ng second term and then, sinasubtract lang po natin, then A na po yun. So, therefore, madali lang nating makukuha yung kanilang product by applying nga yung lesson nung kayo ay grade 8. Nakuha. So, paano yun? So, ibig sabihin dito, kinukuha lang yung square ng first term. So, kunin lang yung square ng first term. So, we have 3 squared. Nakuha. And, kinukuha lang din yung square ng second term. So, yung second term natin is square root of 5. Kinukuha lang daw yung square. And then, syempre, lagi pong minus. Nakuha. So, simplify. So, we have 3 squared. We have 9. Kasi 3 times 3 is 9. Now, what is the square of square root of 5? Shortcut na lang po, guys. Yan po ay 5. So, paano po nakakuha yon? Di ba pag sinabi nating squared ng square root of 5, square root of 5 times square root of 5. Ibig sabihin yan, di ba? Again, ang ibig sabihin ng square root of 5 squared ay square root of 5 times square root of 5. In multiplying radicals po, di ba? Minumultiply, copy the same index lang, and then minumultiply natin yung radicand. So, ito po ay 25. And what is the square root of 25? Di ba? We all know that is 5. Nakuha. So, in short, kapag po, kunyari iyan, kapag po ito, yung ating exponent ay pareho sa index, di ba yan ay may invisible na 2, just cancel. Yun na agad yung final answer. So, ibig sabihin kung cube root for example of 3, tapos naka-raise po siya sa 3, cancel na to. Kasi pareho lang yung index at saka yung exponent. Ay, hindi pala nakikita. Ayan, so ano po yung makakancel dito kapag cube root? So, kapag cube root, makakancel na po kapag kinuha natin yung cube. Basta pareho to, cancel. Nakuha. So, dahil ito ay pareho, yan ay square root, at saka itong index 2 din, cancel na. Which is, in short, 5 na po. Nakuha. So, simplify na natin. We have 9 minus 5, the answer will be 4. So, ito na po ang ating final answer sa number 1. Kinuha natin yung kanyang product. Nakuha? So, madali lang, di ba? So, let's now proceed with number 2. So, again, paano po natin ginagawa yon kapag sum and difference? Ini-square natin yung first term. So, square root of 3. Kunin yung square. Minus square din nung second term. So, square root of 2 square. Nakuha? So, x equal to, again, kapag pareho ang index 2 at saka yung exponent, cancel. So, matitira na lang si 3. Minus, dahil parehas din ang index nito at saka ang kanyang exponent. So, we have square root, tsaka squared, cancel na rin. Cancel, matitira si 2. So, 3 minus 2 na lang. And, 3 minus 2 is simply 1. Nakuha? So, next, number 3 na agad tayo. Napakasimple lang, di ba? So, again, paano ginagawa? The square, the first term, minus square the second term. So, we have 3 squared.
square root of 6 raised to 2, dahil pareho ang exponent at index, cancel na, matitira sino? Si 6. Minus 3 squared is 9, tama? Eh ma'am, di ba po, negative 3 times negative 3, positive 9? Hindi po, ang naka-squared lang po ay si 3, dahil hindi naman siya parenthesis. So therefore, si minus mananatili doon. Nakuha, so minus 9 po tayo. And 6 minus 9 is negative 3. So eto na po ang final answer natin sa number 3. So ganun lang po simple yung letter A. So find the product of the radical expression and its conjugate. So again, paano natin kinukuha yung conjugate? Paltan lang yung sign na nasa gitna. And then paano natin yung kinukuha yung product? I-apply lang natin yung concept ng grade 8, yung sum and difference. Ini-square natin yung first term, ini-square natin yung second term, and then minus. Nakuha? So ganun po yung ginawa natin dito. Square the first term, square the second term, then minus. So ayan po. So dito again, paano tayo nakakapag-cancel? Kapag pareho yung exponent at saka yung index, cancel. So kung ito ay cube root, tapos 3 din yung exponent, cancel po. E paano pag hindi magkatulad yung index tsaka yung exponent, hindi cancel. Nakuha. So ayan na po yung final answer natin sa tatlo. We have 4, 1, and negative 3. So therefore, magpo-proceed na po tayo agad sa letter B. Yun po kasi talaga yung medyo mahaba. So without further ado, let's now proceed with letter B. Ayan, so ito po yung letter B natin. Sabi dyan, simplify by rationalizing the denominator. So, paano po yun? So, mag-start na tayo para malaman na kung paano ginagawa yung rationalization. Ayan, so learning task number 2 pa rin tayo. Letter B na tayo dun sa ating weeks 4 to 5. Ay, rather 5 to 6 po. Letter B na tayo. So, sabi dyan, simplify daw natin ito by rationalizing the denominators. But before tayo mag-proceed guys, always remember na pag ang pinag-uusapan na natin ay radical number, radical fraction po, always remember that yung radical fraction daw po natin is in its simplest form if there is no radical number in its denominator. So therefore, dapat daw walang radical number sa ating denominator para masabi natin na nasa simplest form yung ating given. Now, paano po natin tinatanggal yung radical number sa ilalim? By rationalizing nga po. So, paano po tayo nag-rationalize? So, ganito po yon. So, gagawa tayo ng paraan in such a way na yung ating square root of 2 ay matatanggal natin yung radical. Tama? So, ibig sabihin, kanina po kaya natin imumultiply si square root of 2 para mawala yung radical. Tama? So, paano natin ginagawa yun? Imumultiply lang natin siya sa square root of 2 din. Bakit? Kasi square root of 2 times square root of 2 is square root of 4 or simply 2. Tama? Or yung tinuro ni ma'am kanina, kapag ang square root of 2 ay in-square mo, dahil yan ay may invisible na 2, pareho yung index at saka itong ating exponent, simply cancel, kaya 2 na lang. Tama? So, ibig sabihin, imumultiply ko to doon sa square root of 2. Kasi nga, gagawa kayo ng paraan para makancel or mawala yung ating radical number. Siyempre, kung ano yung i-multiply nyo dyan sa ating denominator, kailangan yun din yung nasa ibabaw. Siyempre, kung ano yung minultiply agad sa ilalim, yun din ang i-multiply sa ibabaw. Nakuha. Now, paano yan? So, paano tayo mag-multiply? Kapag isang whole number, isang radical number, guys, ang radical number, i-treat lang natin siya as variable, ha? So, for example, we have 8 times yung variable na x. Anong ginagawa? Diba? Pinapagdikit lang natin 8x. So, ganun lang po siya kasimple. So, ibig sabihin, 8 times square root of 2 is just 8 square root of 2. All over, square root of 2 times square root of 2 or simply square root of 4, tama? And, masisimplify na natin yan. 8 square root of 2 is, what is the square root of 4? We have 2, tama? And, kitang-kita naman natin na meron pa po siyang pwedeng i-simplify, di ba? 8 divided by 2. 8 divided by 2, so ito po ay, 4. Square root of 2. Ma'am, ba't mo nawala yung 2? Kasi po ito ay magiging 4 na. Ito ay magiging 1, di ba? Kapag ang denominator ay 1, pwede nang hindi isulat. So, ito na lang po yung final answer. Or simply nga, divide na lang. 8 divided by 2 is just the same with 4. And syempre, copy the radical. Katulad nga kasi ng sinabi ko, parang ganito lang po yan. 8x over 2. So, 8 divided by 2 is 4 and then copy the variable. I-treat natin as variable ang ating radical numbers. Nakuha. So, yan na po agad yung number 1. Explain ko lang ulit since ito yung number 1. Kailangan, alam na natin yung gagawin. Paano po natin, paano tayo nag-rationalize? Kailangan gumawa kayo ng paraan para mawala yung radical symbol sa nasa ilalim. So, therefore, ang naisip kong paraan, imumultiply ko siya sa square root of 2 din. Kasi alam ko na kapag yung square root of 2 ay in-square ko, ang square root of 2 ay in-square ko, makakancel to. So, matitira na lang si 2. So, eto nga po siya. Or kung nahihirapan kayo imagine yung cancellation, pwede nyo naman i-multiply 2 times 2 square root of 4 or simply 2 din naman yung lalabas. Nakuha. So, yan na po agad yung sagot sa number 1. So, sana malinaw dahil yung lahat po ng numbers 1 to 10 doon sa ating letter B ay simplifying. So, let's now proceed with number 2. So, number 2 natin in your module, we have cube root of 5 over 4. Yan. Cube root of 5 over 4. Guys, ito po ay same lang din sa cube root of 5 over cube root of 4.
4. Isa sa mga property yan ng ating radicals. So, same lang po yung dalawang yan. Now, bakit ko po ganyan? Para mas madali nating makita. Para hindi nakakalito sa inyo. Now, sabi ko kanina, iisip kayo ng paraan na kung saan ito pong ating denominator ay mawawala yung radical. Tama? Now, dahil cube root ito, iisip ka ng number na kapag minultiply mo dito kay 4, magiging perfect cube. Diba? So, sa ating table, hindi ko na mabalikan yung table dahil maliit lang naman to. Ano po ba yung number na perfect cube root na makikita yung factor SC4? Diba? We have 8. So, ang 8 po ay perfect cube. Tama? Ang perfect cube root ni 8 ay ano? Ay 2, di ba? So, nagigets ba? Ang hirap kasi medyo ipaliwanag. So, ibig sabihin, imumultiply ko to kanino? Kay cube root of 2. Bakit kay cube root of 2? Kasi nga, 4 times 2 is 8, di ba? Kapag nagmumultiply tayo, just copy the same index and then minumultiply natin yung radicands. So, 4 times 2 is 8. At ang alam ko naman na ang cube root of 8 is 2. So, na-cancel ko na yung ating denominator. Yung ating radical sa denominator rather. Nakuha. Again, isip ako ng number na pag minultiply ko sa 4 magiging 8 kasi alam ko na ang 8 ay perfect cube. So, ano yung naisip ko? Si 2. Nakuha. So, yun. Imumultiply ko siya sa cube root of 2. So, syempre, kung ano minultiply sa ilalim, yun din ang imumultiply sa ibabaw. So, we have cube root of 2. So, since alam na natin na i-multiply natin siya sa cube root of 2 para makapag-rationalize tayo ng ating denominator, i-simplify na po natin. So, in multiplying radicals po, copy the same index. So, we have cube root of 5 times 2. We have 10 all over cube root of 4 times 2 is 8. Nakuha. So, simplify. So, we have cube root of 10 all over, what is the cube root of 8 again? So, we have 2. Kasi 2 times 2 times 2 is 8. So now, pwede pa po ba natin i-simplify yan? So hindi na po kasi yung ating number dito sa labas is invisible 1 tapos over 2 so therefore hindi na. So hindi po natin pwedeng i-simplify yung 10 divided by 2 dahil siya po ay radical number, di ba? Kumbaga parang x over 2 yan, di ba? Sabi ko ang radical, i-treat natin siya as variable. So hindi natin pwedeng i-simplify ito. So therefore, this will be your final answer na po. So we have cube root of 10 over 2. Yan na po ang final answer sa number 2. So, okay na. So, let's now proceed with number 3 na po tayo. So, number 3 in your module, we have 4th root of 5 over 8. So, again, 4th root of 5 over 8. Katulad nito, so ilalagay ko lang natin siya as ganitong form para mas madali nyo makita. So, we have 4th root of 5 over 4th root of 8. Nakuha. So, nilagay ko lang na ganitong form para mas madali nyo makita. Now, since 4th root na yan, so isip naman tayo ng number na perfect 4th root. So, ano yon? Si 16 po ba ay perfect 4th root? Opo, ano pa ang perfect 4th root ni 16? Is 2, di ba? Kasi 2 times 2 times 2 times 2 ay 16. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, ang 16 is perfect 4th root. So, pwede nyo ring i-check using your table. So, therefore, isip kayo ng number na kapag tinimes ko kay 8, magiging 16. So, ano yon? Tama, si 2. Para nga maging perfect 4th root. Siyempre, kung ano nasa ilalim, hindi ang nasa ibabaw. Nakuha. Next, simplify. So, 4th root, just copy. So, we have 4th root of 5 times 2 is 10. All over 4th root of 8 times 2, we have 16. So, again, bakit ko siya kinuhang 4th root of 2? Kasi nga po, ang 16 ay perfect 4th root. Para po makapag-rationalize tayo ng denominator. So, simplify. So, we have 4th root of 10. All over, what is 4th root of 16? We have 2. So therefore, ito na po ulit ang final answer natin sa number 3. Again, sa nakuha yung 2, 4th root ni 16. Kung natatandaan nyo sa ating table, si 16 ay perfect 4th root. So ito po yung table natin kanina. Ay si 16, di ba? So ibig sabihin, perfect 4th root siya. Yung exponent niya 4, yung ating root ay 2. So 2 raised to 4 ay 16. So yun po yung inano ko dito kanina. Nakuha. So 16 ay 2. So therefore, yan na po yung final answers natin sa numbers 1 to 3 nung learning task number 2, letter B in your module. So therefore, magpo-proceed na po tayo agad sa number 4. Pero bago tayo mag-proceed sa number 4, sulat ko muna yung nakuha nating final answer sa numbers 1 to 3 in your module. Ayan, so sa number 1, yung nakuha nating final answer, we have 4 square root of 2. Sa number 2, nakuha nating final answer, we have cube root of 10 over 2. Guys, yung 3 doon ha, root yon or index yon ha. Ang tandaan nyo yung index ko, sinasampa ko siya doon sa parang buntot, doon sa ating radical symbol. So yan ay cube root of 10, hindi yan 3 square root of 10. Okay? So number 3, yung nakuha nating final answer sa number 3, we have 4th root of 10 over 2. So ito po yung nakuha natin sa number 3. So we will now proceed with answering numbers 4 to 6 naman. Ayan, so ito na po, number 4 na tayo. So given sa number 4, we have 14 over square root of 7. Excuse me po.
7. So, yan. So, isip ulit tayo ng number na kapag minultiply natin dyan, makakapag-rationalize tayo ng ilalim. So, alam natin guys, kapag square root, madali lang, di ba? Ini-square lang natin para nga makancel 7. So, therefore, square nyo lang to. Or, ulitin nyo lang siya. Square root of 7. Kasi square root of 7 times square root of 7, ang ibig sabihin lang po niyan ay square root of 7 squared. Tama? So, yun. So, kung ano yung nasa ilalim, yun din yung nasa ibabaw. So, ganun lang po kasimple. Nakapag-isip na kayo ng number na kapag in-square root natin, makakapag-rationalize tayo. So, now, multiply the numerator. So, we have 14 square root of 7. Ay, sorry. Square root of 7 all over square root of 7 times square root of 7 is simply 7. O, papakita ko pa ba yan? So, square root of 7 times square root of 7 is equal to square root of 49 or simply 7. Kasi eto nga pong dalawang to, pwede ko po yung isulat as square root of 7 square, di ba? So, dahil ito ay pareho, index niya ay 2, at ang ating exponent is 2, cancel na lang. So, 7 na. Ha? So, kayo ay grade 9 na. So, dapat alam nyo na yung mga ganyan po, ha? So, ayun, cancel na lamang po kapag ganito yung itsura niya. Nakuha. O, now, makakapag-simplify pa po ba tayo dyan? Yes po. Dahil si 14 over 7 ay pwedeng i-simplify, ma'am. So, 14 over 7 is equal to 2. So, copy lang si square root of 7. Nakuha. So, therefore, sa number 4, our final answer is 2 square root of 7. So, nakuha. So, let's now proceed with number 5 na po tayo. So, sa number 5, ang given we have, in your module, we have cube root of 9 all over cube root of 6. So, nakikita ba? Ayan. So, cube root of 9 over cube root of 6. So, paano po natin yan isi-simplify? Yan, kung mapapansin nyo guys, ang 9 and 6 ay pwede pa nating paliitin, tama? So, yan ay divisible both by 3. So, therefore, kung fraction niya na 9 over 6, pwede pa natin siyang paliitin as 3 over 2. Tama? So, marunong na kayo niyan. So, therefore, paliitin muna natin ito para mas madali. So, we have cube root of 3 na and cube root of 2. Tama? O, pinaliit ko lang yung 9 over 6 ha. We have 3 over 2. Now, mag-rationalize na tayo. Saan ko siya i-multiply? Siyempre guys, lagi tayo nag-multiply ha. Para makapag-cancel tayo ng radical sa ilalim. Since 2 to, saan ko siya i-multiply para maging perfect cube? Kanino kayo multiply si 2? Tama, kay 4. Dahil 2 times 4 is 8. Siya po kasi yung pinakamaliit na perfect cube. So, nakuha. So, i-multiply ko siya kay 4. So, we have cube root of 4 din ang nasa ibabaw. So, multiply. So, same index, just copy. And then, multiply the radicands. So, 3 times 4, we have 12. All over cube root of 2 times 4, we have 8. Nakuha? So, we have simplify 3. Cube root of 12 pala rather over what is the cube root of 8? We have 2. So, therefore, ito na po ang ating final answer since hindi nga po ito pwedeng i-divide dahil isang radical number at isang whole number. So, ito na po agad ang inyong final answer. Nakuha? Okay na, again, isip lang kayo dito ha. Sorry, Diyos ko, nagkawat-takaw. Sa pintuan, lumagabag. Okay, so ito po ha. So, isip lang kayo ng number na kung saan magiging perfect cube po siya, perfect cube root para makapag-cancellation tayo. So, si 8 po yun. Pinakamaliit na perfect cube ay si 8. Nakuha? So, ayun po. Cube root ni 8 ay 2. So, therefore, yan na po agad ang final answer sa number 5. So, let's now proceed with number 6. So, number 6 in your module, we have 1 over 5 minus square root of 2. So, yan. Kung mapapansin nyo, yung ating denominator ay hindi na lang isang term. We have 2 terms na. So, same process. Imumultiply pa rin po natin siya. Pero this time sa conjugate na. So, dito tayo gumagamit ng conjugate nito. Natatandaan nyo dito yung kanina. So, paano tayo nagka-conjugate niyan? Diba? Ginagawa lang natin, kung minus, ginagawa lang natin plus. Tama? So, syempre, kung ano yung nasa ilalim, yun din dapat ang nasa ibabaw. So, 5 square root of 2. Again, kapag ganito na po yung case, i-multiply po natin siya sa kanyang conjugate. So, yung conjugate nito ay iibahin nyo lang from minus, gagawin nyo lang plus. And then, yun na po agad iyon. So, therefore, dyan nyo na siya i-multiply. Nakuha. Now, so, simplify natin. So, syempre, alam naman natin na 1 times any number is the number itself. So, 1 times ito ay yun pa rin. So, we have 5 plus square root of 2. So, copy na lang. Kasi nga, any number multiplied by 1 is just 1. So, hindi nyo na kailangan mag 1 times 5, 1 times square root of 2. Kasi yun din yung kakalabasan. Nakuha. Now, sum and difference again, yung concept doon. Paano natin ginagawa yun, diba? Ini-square lang natin yung first term, minus ini-square lang din natin yung second term naman. Nakuha. So, first term square nyo. So, we have 5 squared, minus yung square ng second term, which is square root of 2 squared. So, diba ganyan yung ating sum and difference? Kung natatandaan nyo nung kayo ay grade 8. So, ina-apply lang natin yun. Nakuha. So, now, 5 plus square root of 2, syempre, yan po ay dissimilar. Hindi po natin yung pwedeng pagsamahin. O, wag papagsamahin yung mga hindi naman dapat pagsamahin. Masasaktan lang kayo. So, yan. Copy lang, ha? Ayan. Over.
And then, simplify. So, we have 5 squared. So, we have 25. Minus, alam natin guys, na square root of 2 squared. So, tunuro ko kanina, cancel lang yun. So, matitira lang sino? Si 2. Nakuha. Then, simplify. So, we have 5 plus square root of 2 all over 25 minus 2, we have 23. So, 5 and 22, 5 plus square root of 2 over 23. So, therefore, ito na po ang ating final answer. So, yan na po. So, we have 5 plus square root of 2 over 23. Since wala na pong na-simplify dyan. So, yan. Tapos na rin natin sagutan yung numbers 4 to 6. So, again, susulat ko lang po ulit sa inyong module bago tayo magpatuloy sa numbers 7 to 10. Ayan, susulat ko lang yung nakuha natin sa number 4. Yung nakuha nating final answer is, we have 2 square root of 7. Sa number 5, we have cube root of 12 over 2. So, ito po sa number 5. And, yung last natin sinagutan, yung number 6, we have 5 plus square root of 2 all over 23. So, ito po yung nakuha nating final answer sa number 6. Teka, focus ko lang. Ayan. Nakuha. So, dahil natapos na natin yung numbers 1 to 6, let's now proceed with numbers 7 to 10. Ayan. So, number 7 na tayo. 4 na lang. Last 4 na lang. Matatapos na tayo dun sa aking part 2 ng ating weeks 5 and 6. So, katulad mapapansin nyo, yung denominator natin is katulad ng number 6 kanina. So, therefore, i-multiply natin siya sa kanyang conjugate. So, conjugate niyan, we have square root of 6. Iibahin lang to. Gagawing minus 2. And then, syempre, kung ano yung denominator, dun din i-multiply yung ating numerator. So, we have square root of 6 minus 2. So, after nating makuha yung kanyang conjugate, i-multiply na natin, simplify natin. So, we have 4 times ito. So, ay lagay ko na lang muna dito ha. 4 times square root of 6 minus 2. Bago natin simplify. And then, ito. So, dahil sum and difference, ano ginagawa natin? Ini-square lang natin yung first term. Minus, ini-square din natin yung ating second term. Nakuha? Ayan, sana nakasunod. So, madali lang, di ba? Get the conjugate and then simplify. Pero hindi ko muna sinimplify. Ginanito ko muna para mas madali nyo makita. So, simplify na natin 1 by 1. So, paano tayo nag-multiply? Siyempre, dinidistribute natin to ha. Ito ko nalalagay. So, lagyan natin ng arrow. Ayan. Ito ko nalalagay. So, distribute. So, we have 4 times square root of 6. Siyempre, parang 4 times x lang, pinapagtabi. So, 4 square root of 6. Next, 4 times negative 2. Diba? Dinidistribute doon. So, we have negative 8. Nakuha. Again, saan nakuha to? 4 times square root of 6. 4 square root of 6. And then, 4 times negative 2, we have negative 8. So, nakuha. O, doon na tayo sa ilalim. All over. Siyempre, square root of 6 squared. Ito tinuro ko kapag pareho ang index at saka ang ating exponent. Just cancel. Cancel. So, matitira sino? Si 6. And then, minus 2 squared is 4. Nakuha? So, yun yung ilalim. So, simplify. So, hindi pwede magsamahin itong dalawa. Isang radical, isang whole number. So, just copy. So, 4 square root of 6 minus 8 all over 6 minus 4, we have 2. Very good. So, nakuha. Next, simplify pa. Since nakita niya lahat yan ay divisible by 2. So, simplify. 4 divided by 2 is 2. And then, copy square root of 6. Negative 8 divided by 2 is negative 4. Nakuha? So, eto na po agad ang final answer sa number 7. O guys, ma'am, paano po kung hindi po siya divisible both by 2? So, hindi pwede. Kailangan divisible sila lahat kay 2. Since in this case, divisible siya sa 2 pareho, pwede nyo pong i-simplify. So, we have 4 divided by 2 is 2. Siyempre, just copy lang yung square root of 6 kasi nga, as variable, di ba, ganun natin siya ginagawa. And then, negative 8 divided by 2 is negative 4. Now, pwede ba po ba natin i-simplify itong dalawang to? Siyempre, hindi na dahil we have isang radical at isang whole number. So, parang ganito lang po yan. Parang 3 minus, parang x minus 3. So, isang variable, isang whole number, hindi na pwedeng pagsamahin. Therefore, that will be our final answer sa number 7. Yan. So, nakuha. So, ganun po ang number 7 ginagawa. Let's now proceed with number 8. So, dahil kailangan natin ng maraming space, burahin ko na to ha. We will now proceed with number 8 na po. So, malapit na tayong matapos. Tatlong number na lamang tayo. So, burahin ko lang mabuti. So, ayan. So, number 8 na tayo ha. So, sa number 8, yung given natin is we have 2 all over square root of 7 minus square root of 3. Since kung nakita natin ang ating denominator, 2 times po ulit, alam natin na minumultiply natin yan sa kanyang conjugate. What is the conjugate po nito? From minus, magiging plus lang, and then just copy. So, square root of 7 tsaka square root of 3. Siyempre, kung ano ang denominator, yun din po ang ating numerator. After natin yan, simplify, syempre. So, 2 times itong term na to. So, just, copy lang muna para hindi malito. So, we have 2 times square root of 7 plus square root of 3 all over
sum and difference, kinukuha natin yung square ng first term. Ay, sorry. Hindi po siya basta 7. Siya po ay square root of 7 minus square din ng second term. So, sum and difference na concept po. So, dito ko nalalagay yung kasunod ha. Simplify natin. So, distribution tayo. So, 2 times square root of 7, we have 2 square root of 7. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pagsamahin yon. And then 2 times positive square root of 3, dahil hindi rin natin pwedeng pagsamahin. So, we have positive 2 square root of 3. So, iyon na po iyon. All over, cancel, dahil pareho ang index at exponent. So, we have 7 minus, dahil same din ang exponent at index, cancel, 3 na lang ang matitira. So, simplify. So, we have 2 square root of 7 plus 2 square root of 3 all over 7 minus 3. Since hindi natin pwedeng pagsamahin to dahil different yung kanilang radicals, diba? So, hindi pwedeng pagsamahin, just copy. So, 2 square root of 7 plus 2 square root of 3 all over 7 minus 3, we have 4. Nakuha. O now, ma'am, pwede pa po ba natin yung i-simplify? So, pwede pa po, lahat po yan ay divisible by 2, diba? Ito, tsaka ito. So, isabihin, ito ay magiging 1, ito ay magiging 2. So, simplify natin. Dahil mawawala na ito, magiging 1. So, square root of 7 na lang, plus, ito rin, magiging 1 na, square root of 3, all over, ito ay magiging 2. So, therefore, ito na po ang ating final answer. So, hindi pala kita. Sorry. So, ayan po. So, yan. Again, divisible siya lahat sa 2. So, therefore, simplify natin. Cancel, magiging 1. Cancel, magiging 1. Cancel, magiging 2. So, magiging square root of 7 plus square root of 3 all over 2 na po tayo. So, nakuha. Nakuha po ba? Ayan. So, dito po nagtatapos yung ating number 8. So, we will now proceed with number 9. Ayan, so ito na po yung ating number 9, second to the last na po. Malapit na tayo matapos sa ating learning task number 2, letter B, sa ating weeks 5 and 6. So kung mapapansin nyo guys, same lang din ng kanina, yung ating ilalim is 2 terms. So syempre tayo ay kukuha ng conjugate. So syempre ito po tayo, diba? So guys, sulat ko lang siya as ganito ha. Square root of 5 minus 4. Eh ma'am, bakit niyo po ginawang ganyan pa? Para po mas madali nating makuha yung kanyang conjugate at para mas tayo, dahil nasa unahan yung ating radical number para hindi kayo mahirapan. Basta yun na yun, para hindi kayo mahirapan mamaya. Bago po natin kuhanin ang kanyang conjugate. Wala naman ako nilabag na rule, diba? Kasi pinagpalit ko lang naman sila ng pwesto. Positive pa rin si square root of 5, negative pa rin naman si 4. Now, get the conjugate. So, square root of 5 plus 4. Same with the numerator, square root of 5 plus 4. And then simplify. So, we have 5 times the square root of 5 plus 4. So, hindi ko po agad siya sinimplify. Mamaya na tayo mag-distribute. And then, sum and difference. Get the square of first term minus square of the second term, which is 4. And then, dito ko na po ulit ilalagay. Distribute na natin. 5 times square root of 5. 5 square root of 5. Plus 5 times positive 4. We have positive 20. All over square root of 5 squared is simply cancel. So 5 minus 4 squared is 16. Kasi 4 times 4 is 16. So yan. So simplify pa po natin. Hindi pwede pagsamahin, so therefore just copy. So we have 5 square root of 5 plus 20 all over 5 minus 16, we have negative 11 dahil mas malaki si 16. Now, nasisimplify pa po ba ito? So wala na po tayong makitang pwedeng isimplify. So therefore, this will be our final answer sa number 9. So we have 5 square root of 5 plus 20 all over negative 11. Or simply sa ating fraction, pwede ring negative 5 square root of 5 plus 20 all over 11. Pwede rin pong ganito. Tama? So again, sa fraction po yan ha. Diba pwede nating sabihin na 2 over negative 3 ay equal lang din naman sa negative 2 over 3. So ganun lang din po yan. Same lang din with this one. So yan. Diyan po nagtatapos ang ating number 9. So therefore, isang number na lang. Tapos na tayo doon sa learning task number 2, letter B. So para mabilis matapos, let's now proceed with number 10. Okay, so this will be the last number na doon sa ating letter B, doon sa learning task number 2. So we have square root of 2 all over square root of 2 minus 1. So paulit-ulit lang tayo again. So multiply natin sa kanyang conjugate. So which is square root of 2 plus 1. So square root of 2 plus 1. And then simplify. So hindi ko muna i-multiply. Just copy square root of 2 times ito. So square root of 2 plus 1. All over, syempre sum and difference, square the first term minus square the last term. Nakuha. And then, syempre, lagay ko lang dito. I-distribute natin. Square root of 2 times square root of 2 is just 2. O, paano po na ulit nangyari yun, guys? Diba, square root of 2 times square root of 2 is equal to square root of 4 and square root of 4 is 2. Or simply, square root of 2 is times square root of 2 is ganyan din naman ang itsura. So, cancel, 2. Hindi ko na ituturo ulit, ha? Pero, wag ka naturo ko na rin naman ulit. Ayan. So, yan. So, square root of 2 times square root of 2 is 2.
And then square root of 2 times positive 1 is square root of 2 pa din. Tama? Kasi any number times 1 is the number itself. Square the first term, so cancel, we have 2. Minus, square the last term, so 1. Kasi 1 times 1 is still 1. Nakuha? And then simplify. So we have 2 square, sorry. So we have 2 plus square root of 2 all over 2 minus 1 is just 1. Or simply 2 plus square root of 2. Dahil over 1 naman. Yung denominator natin is 1, therefore pwede na pong hindi isulat yan kasi po, ito divided by 1 is just ito lang din naman. Nakuha? So yan na po ang ating answer sa number 10. So therefore, nasagutan na natin yung number 7 to 10. So panahon na para isulat ko po ulit ang answer sa ating module. Ayan, so sa number 7, yung nakuha natin kanina, kung natatandaan nyo pa, we have 2 square root of 6 minus 4. So ito po yung nakuha nating answer sa number 7. Kanina, we have 2 square root of 6 minus 4. Sa number 8, yung nakuha naman nating final answer, we have square root of 7 plus square root of 3 all over 2. So ito po yung sa number 8 kanina. Sa number 9, we have 5 square root of 5 plus 20 all over negative 11 or simply negative 5 square root of 5 plus 20 all over 11. So pwede pong ganon, pwede din naman ganito. Nakuha next. And number 10 lastly, so nakuha nating answer dito, we have 2 plus square root of 2. So ayan. So eto na po ang ating 10 na sinagutan doon sa ating letter B. So ibig sabihin, natapos na po natin yung learning task number 2 doon sa inyong module na weeks 5 to 6. Kasi diba dinalawang video ni ma'am kasi nga masyado mahaba. So natapos na natin sagutan lahat-lahat yung learning task 1 and 2 doon sa ating modules sa weeks 5 to 6. So therefore, dito po nagtatapos ang video ni Teacher Camille. So laki-lakihin lang natin para makita nyo. So yan, natapos na natin yan. So yon. So masana po marami ulit kayo natutunan sa panibagong lesson na ito. And huwag kalimutan i-like kung nagustuhan again ang aking video. Mag-comment kung may tanong. And i-share din sa inyong classmate para po maliwanagan din sila sa ating lesson. And syempre mag-subscribe para updated and ma-notify kayo if ever may bagong upload na video si Teacher Camille. So maraming salamat po ulit. Again, this is Teacher Camille saying goodbye!